nagimbal ang buong mundo. Isinara ang kipot ng Hormuz at 48 barko ang naipit. Sa loob lang ng 6 na oras, tumaas ng 42% ang presyo ng langis at ang mga bansa ay hindi makakilos. Ngunit isang barko lamang ang nakalusot sa blockade. Hindi ito isang American Carrier Strike Group. Hindi rin ito isang barkong pandigma. Isa itong Pilipinong oil tanker. Sa testimonya ng isang opisyal ng US Navy na nasaksihan ang lahat sa real-time mula sa operations room ng US 5th Fleet, mayroong isang nakakagulat na nilalaman. Akala ko'y nababaliw na ang mga Pilipinong iyon. Ngayon, ibubunyag ko ang nakakagulat na kuwentong ito. Bago magsimula, mangyaring suportahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-iwan ng komento ng Mabuhay ang Pilipinas. Ang pangalan ko ay Jason Bradley, isang Lieutenant Commander sa United States Navy at Operations Staff Officer para sa 5th Fleet. 22 taon na ako sa serbisyo at 14 na taon dito ay ginugol ko sa katubigan ng gitnang silangan. Kabisado ko ang bawat agos at pagtaas-baba ng tubig sa Persian Gulf at alam ko sa aking palad ang mga pattern ng mga barkong dumadaan sa kipot ng Hormuz. Kaya't noong gabing iyon, ganap na nagbago ang pananaw ko sa bansang tinatawag na Pilipinas. Nagsimula ang lahat ng ganito. Sa Manama, Bahrain, sa ilalim ng punong tanggapan ng US 5th Fleet, sa ikalawang palapag sa ilalim ng lupa, naroon ang Joint Operations Center, JOC, isang pasilidad na may seguridad na katumbas ng sa NSA. Laging may tensyon sa lugar na iyon, ngunit sa madaling araw na iyon, iba ang hangin. 1:47 ng umaga, ako ay naka-duty sa night shift. Habang umiinom ng kape at nagsasagawa ng routine maritime traffic monitoring, ang Persian Gulf ay laging abala. Mga oil tanker, container ship at LNG carrier ang palaging nagdaraan. Bawat tuldok sa radar screen ay kumakatawan sa bilyon-bilyong dolyar na kargamento. Biglang sumigaw si Lieutenant Matthew, isang intelligence analyst, habang tinatanggal ang kanyang headset. Commander, may kagyat na impormasyon mula sa NSA. Ano yon? Tinamaan ng Israeli Air Force ang mainland ng Iran. Mukhang kasama rin ang US Air Force. Pakiramdam ko ay tumigil ang puso ko. Agad akong napatayo mula sa aking upuan. Malawakan ang sakop. 7 lungsod, kasama ang Tehran, ang sabay-sabay na tinamaan, pangunahin ang mga pasilidad na nuklear. Ang hangin sa loob ng operations room ay biglang nagyelo. Ang mga kamay ng mahigit 20 opisyal at non-commissioned officer ay sabay-sabay na huminto. Ang tunog ng mga keyboard at pag-click ng mouse ay biglang nawala. Sa ilalim ng fluorescent lights, tanging ang asul na liwanag mula sa mga monitor ang nag-iilaw sa kanilang mga mukha. Gisingin ang Admiral, utos ko. Natawagan na po. Darating siya sa loob ng 5 minuto. Sagot ni Major Emily Walker, ang communications officer. Tumingin ako sa gitnang screen. Ang buong mapa ng Persian Gulf ay naka-display. Puno ito ng mga asul na tuldok, mga oil tanker, cargo ship, gas carrier. Sa sandaling iyon, isang bagay lang ang pumasok sa isip ko, Hormuz. Kung gaganti ang Iran, ang unang isasara ay ang kipot ng Hormuz. Ang lapad nito ay 54 kilometro lamang at ang aktwal na daanan ng barko ay mas mababa pa sa 10 kilometro. 21% ng langis na dinadala sa buong mundo ay dumadaan sa makitid na daanang ito. Matthew, ilang sibilyang barko ang nasa loob ng 200 kilometrong radius ng kipot ng Hormuz? Sandali lang po, nag-type si Matthew sa keyboard. 48 po. 31 oil tanker, 9 na container ship, 5 LNG carrier at 3 iba pa. Ayon sa nasyonalidad, Pilipinas, 7, Japan, 5, China, 4, Greece, 6, UK, 4, Norway, 3. Ang iba ay iba't iba. 48 barko, milyon-milyong tonelada ng kargamento, libu-libong tripulante. Kung isasara ang Hormuz, lahat sila ay magiging bihag. Noon, bumukas ang bakal na pinto ng operations room. Narinig ang mabibigat na yabag. Pumasok si Rear Admiral Howard McKinnon, ang Deputy Commander ng 5th Fleet. Si McKinnon, 55 taong gulang, ay may 32 taon na sa serbisyo, isang veterano ng Gulf War at isang alamat na namuno sa isang destroyer squadron sa Iraq War. Ngunit alam ko ang ibang panig niya. Si McKinnon ay isang matibay na naniniwala sa American superiority. Minamaliit niya ang konsepto ng mga kaalyado, lalo na ang mga bansang Asyano.
Minsan, sa isang briefing para sa isang joint exercise, sinabi niya, ang mga Navy ng Asia na nagsasanay kasama natin ay para lang magdagdag ng linya sa kanilang resume. Huwag kayong umasa na magiging kapaki-pakinabang sila sa totoong laban. Ganoon siyang tao. Naglakad si McKinnon papunta sa gitna ng operations room. Kahit na halatang kagigising lang, ang kanyang mga mata ay nasa combat mode na. Briefing. Isang salita lang ang sinabi niya. Itinuro ko ang screen at nagulat. 47 minuto ang nakalipas, sinalakay ng Israeli Air Force sa tulong ng US Air Force ang 7 lokasyon sa Iran. Kasama rito ang mga pasilidad na nuklear sa Tehran, Isfahan at Bushehr. Ang pinsala sa panig ng Iran ay hindi pa matukoy, ngunit mukhang kasama sa target ang tirahan ng Supreme Leader. Reaksyon ng Iran? Wala pang opisyal na pahayag. Ngunit ang naval forces ng IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps ay nasa high alert. May mga ulat na maraming high-speed boat ang umalis mula sa base ng Bandar Abbas. Nanliit ang mga mata ng Admiral. Ilang high-speed boat? Sa ngayon, 23 ang nakumpirma. Nakadeploy sila sa magkabilang panig ng kipot ng Hormuz. Paghahanda para sa blockade ng Hormuz, bulong ng Admiral. Pagkatapos ay malakas siyang nag-utos, nasaan ang Lincoln Carrier Strike Group. Silangan ng Oman, 180 nautical miles ang layo. Sagot ni Emily. Ilagay ang strike group sa combat readiness. Magpadala ng 2 destroyer sa unahan, sa timog na pasukan ng Hormuz. Ihanda ang air wing para sa agarang pag-take off. Opo, Admiral. Noon, tumunog ang isang signal sa communication console. Admiral, tumatawag ang Eastern Fleet Command ng Saudi Arabia at may kagyat na tawag din mula sa Embahada ng Pilipinas. Ulat ni Emily. Lumingon ang Admiral. Pilipinas? Opo. Ang defense attaché mula sa Embahada ng Pilipinas sa Bahrain ay humihingi ng proteksyon para sa kanilang mga barko. Mayroon daw silang 7 barkong may bandila ng Pilipinas sa Persian Gulf ngayon. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ng Admiral. May Philippine Navy ba rito? Wala po. Kung gayon, dapat nilang protektahan ang sarili nilang mga barko. Ang aming pangunahing prioridad ay protektahan ang mga barkong may bandila ng Amerika at ang mga ari-arian na direktang nakaugnay sa interes ng Amerika. Pero Admiral, ang mga tanker ng Pilipinas ay nagkarga ng langis mula sa Saudi Arabia at papunta sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang kaalyado at ang langis na ito ay direktang makakaapekto sa kanilang ekonomiya, sabat ko. Tumingin sa akin ang Admiral. Ang kanyang mga mata ay malamig. Bradley, alam mo ba kung ano ang dapat kong alalahanin ngayon? Ang kaligtasan ng 6,000 tauhan sa Lincoln Carrier Strike Group, ang pagprotekta sa mga pasilidad ng langis ng Saudi, ang pagtiyak na walang missile ng Iran ang tatama sa Bahrain. Ang 7 oil tanker ng Pilipinas ay wala sa listahang iyon. Ang kanyang boses ay mababa at matatag. Sabihin mo sa Embahada ng Pilipinas na sa ngayon, nakatuon ang US Navy sa sarili nitong operasyon. Ang mga sibiliyang barko ay dapat manatili sa kanilang kasalukuyang posisyon. Ang hiling para sa escort ay isa sa alang-alang kapag naging stable na ang sitwasyon. At idinagdag niya, ano naman ang magagawa ng mga tripulanteng Pilipino? Susunod lang sila sa manual, maghihintay ng utos mula sa kanilang kumpanya, at uupo lang doon. Ganyan naman lahat ng mga tripulanteng Asyano, hindi nila alam kung paano kumilos ng mag-isa. Automatikong kumuyom ang aking mga kamao. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Sa militar, ang pagsuway sa isang admiral ay career suicide. Wala akong masyadong alam tungkol sa Pilipinas. Sa totoo lang, wala akong pakialam. Nakasama ko na ang Philippine Navy sa ilang joint exercises, ngunit iyon ay formalidad lang. Halos wala akong alam tungkol sa kanilang maritime industry, maliban sa sila ay malalaking tagagawa ng barko at may malalaking shipyard. Kaya sa totoo lang, hindi ko naisip na mali ang sinabi ng Admiral hanggang sa mga sandaling iyon. 3:12 ng umaga, naglabas ng opisyal na pahayag ang IRGC ng Iran. Agad na isasara ang kipot ng Hormuz. Ipinagbabawal ang pagdaan ng lahat ng barko, gagamit ng puwersa laban sa sinumang lalabag. Inaasahan na namin ito, ngunit nang marinig ko ito, nanlamig ang aking likod. Ang tensyon sa operations room ay tumaas pa. Matthew, tingnan mo ang galaw ng mga sibilyang barko. Karamihan ay nakahinto. Bilis, 0 knots, ngunit may ilang nagtataas ng angkla.
Dalawang barkong taga-Europa ang gumagalaw palayo sa Hormuz. Tumatakas sila. Opo, pero patungo sila sa dead end. Para makalabas sa Persian Gulf, kailangan nilang dumaan sa Hormuz. Tama siya. Ang Persian Gulf ay parang isang malaking supot na may iisang labasan, ang Hormuz. Ngayong sarado na ito, lahat ng 48 barko ay naipit. Ayon sa VHF Intercepts, ang mga shipping company ay nakikipag-ugnayan ng agaran sa kanilang mga headquarters. Ang Maersk ay nag-utos sa lahat ng barko na manatili sa posisyon. 3 Japanese shipping lines din ang nag-utos na maghintay. Ganon din ang COSCO ng China. Lahat ay naghihintay. Iyon ang tamang desisyon. Sa sitwasyong idineklara ng Iran na gagamit sila ng live ammunition, ang paggalaw ay pagpapakamatay. Ngunit noong 4:38 ng umaga, "Commander!" Tawag ni Matthew sa isang kakaibang boses. Hindi iyon ang kanyang karaniwang kalmadong tono. Ano yon? May kakaibang galaw sa radar. Isang malaking barko ang umaalis mula sa Ras Tanura Anchorage. Sa ganitong sitwasyon, anong bansa? Tiningnan ni Matthew ang data ng AIs. Bandila ng Pilipinas, isang VLCC, Very Large Crude Carrier, gross tonnage, 320,000 tons, mukhang puno ng karga. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ano? Ulitin mo. Isang Pilipinong oil tanker. Bilis, 12 knots at patuloy na tumataas. Direksyon, Hilagang Silangan, patungo sa kipot ng Hormuz. Nagkagulo ang operations room. Ilang opisyal ang tumayo upang tingnan ang gitnang screen. Sa radar, isang berdeng tuldok ang malinaw na gumagalaw. Lahat ng iba pang mga tuldok ay nakahinto. Ngunit ang isang iyon ay mabilis na kumikilos. Bulong ni Emily sa tabi ko. Nababaliw na yata sila. Pareho kami ng iniisip. Inilapag ng Admiral ang kanyang tasa ng kape at nagtanong, "Anong kaguluhan yan?" Isang Pilipinong oil tanker ang naglalayag patungong Hormuz, ulat ko. Tumingin ang Admiral sa screen. Pagkatapos ng mga 5 segundo, humalakhak siya. Hindi siguro alam ng kapitan ang sitwasyon. Sa loob ng 10 minuto, makakatanggap yan ng utos na huminto mula sa kumpanya niya. Huwag niyong pansinin. Pero Admiral, hindi pinatay ng barkong iyon ang AIs nito. Sinasadya nilang ipakita ang kanilang lokasyon. Mukhang may plano sila. Plano? Isang 320,000 toneladang tanker ang lalaban sa blockade ng Iranian Navy? Yan ba ang plano? Ngumisi ang Admiral. 23 high-speed boat ng Iran ang nandoon. Bawat isa ay may dalang anti-ship missiles. Anong panlaban ng tanker na yan? Bubuhusan sila ng langis. Ilang opisyal sa silid ang natawa. Dapat ay natawa rin ako sa harap ng Admiral, ngunit may bumabagabag sa akin. Ang paggalaw ng berdeng tuldok sa radar. Walang pag-aalinlangan. Diretso, buong bilis, patungo sa Hormuz. Subukan nating kontakin sila. Tanong ko, bakit? Anong sasabihin mo sa barkong Pilipino? Hindi ba dapat natin silang bigyan ng babala? Isang sibilyang barko ang papasok sa panganib. Nagkibit balikat ang Admiral. Sige. Pero linawin mo na hindi tayo magbibigay ng escort. Walang-wala. Tumango ako kay Matthew. Kontakin mo sa Channel 16. Kinuha ni Matthew ang mikropono. Filipino-flagged oil tanker. This is the U.S. Navy 5th Fleet. Please confirm your position and intentions. The Strait of Hormuz is at threat level red. We strongly advise against solo passage. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Lahat sa operations room ay nakatutok sa speaker at pagkatapos ay dumating ang sagot. Isang malinaw at kalmadong boses. May kaunting accent, ngunit perpekto ang Ingles. 5th Fleet, thank you. This is the Philippine-flagged VLCC, Perlas NG Silangan. Our destination is the port of Batangas, Republic of the Philippines. We are currently proceeding towards the Strait of Hormuz. We appreciate your warning, but we will continue our voyage. Natahimik ang operations room. Tumingin sa akin si Matthew. Tumingin din ako sa kanya. Confirming again, the Strait of Hormuz is currently under a blockade declared by the Iranian Revolutionary Guard Corps. The use of force is possible. We cannot guarantee your safety. Pagkatapos ng maikling katahimikan, dumating ang sagot. Understood, but our 26 crew members need to go home, and 3.5 million barrels of crude oil need to arrive in the Philippines. We will proceed. We will contact you on Channel 16 if an emergency arises. Thank you. At naputol ang komunikasyon. Natahimik muli ang operations room. Mahinang nagsalita si Emily sa tabi ko. Our 26 crew members need to go home.
ang bigat pakinggan. Hindi ako nagsalita. Nakatingin ako sa screen. Ang berdeng tuldok ay patuloy pa ring dumidiretso. Bilis, 16 knots. Isang higanteng 320,000 eladang barko, ang buong bilis na tumatakbo patungo sa impyerno. Mula sa likuran ko, nagsalita ang Admiral. Matapang o tanga, pareho lang ang kahahantungan. Kapag nahuli sila ng mga high-speed boat ng Iran, tapos na ang laro. Mag-focus tayo sa Lincoln Carrier Strike Group. Kalimutan nyo na ang barkong Pilipinong yan. Yan. Ang salitang iyon ay tumatak sa aking tainga. Hindi ko maalis ang tingin ko sa screen, sa nag-iisang tuldok na gumagalaw sa gitna ng 48 iba pa. Isang kapitan na hindi ko kilala, mula sa bansang tinatawag na Pilipinas, ay naglalayag ngayon patungo sa pinakapanganib na katubigan sa mundo. Anong klasing tao ang gumagawa ng ganoong desisyon? Bakit hindi siya naghihintay? Bakit hindi niya hinihintay ang utos mula sa kanyang kumpanya? Noon, hindi ko pa alam. Aabutin pa ng 72 oras bago ko malaman ang sagot. At ang sagot na iyon ang magiging pinakamalaking pagkabigla sa aking 22 taong karera sa Navy. 5:19:17 ng umaga. Sumiklab ang unang karahasan. Commander, may ulat ng pag-atake sa isang sibiliyang barko sa hilagang pasukan ng Hormuz, sigaw ni Matthew. Sa 20 taon ko sa Navy, ngayon ko lang narinig na nanginginig ang kanyang boses. Anong barko? Isang tanker na may bandila ng Palau. Tinamaan ng warning shot mula sa isang Iranian high-speed boat. Pagkatapos ay direktang tinamaan. Kasalukuyang lumulubog at humihingi ng tulong ang 18 tripulante. Lumabas sa gitnang screen ang real-time satellite footage. Itim na usok ang pumapailan lang mula sa pasukan ng kipot. Nakikita ang langis na tumatagas mula sa katawan ng tanker. 3 nasugatan ang naiulat, isa ang malubha. Naging mabigat ang hangin sa silid, hindi ito babala. Totoong namamaril ang Iran. May mga karagdagang ulat ng pag-atake, sabi ni Emily habang pinipindot ang kanyang headset. Kinumpirma ng UKMTO, 4 na sibilyang barko ang inatake malapit sa Hormuz. Isa ang lumulubog, 2 ang nasira at bumabalik, at isa ang kasalukuyang pinalilibutan ng mga high-speed boat ng Iran. Anong mga nasyonalidad? Palau, Liberia, Marshall Islands, Panama, lahat ay flag of convenience. Lumapit ang Admiral sa screen. Nakapamewang siyang tumingin sa satellite footage. Nagsimula na, sabi niya sa isang kalmadong boses, na parabang inaasahan na niya ito. Admiral, dapat ba tayong magpadala ng P-8 Poseidon Patrol Aircraft sa himpapawid ng kipot? Tanong ko. Nag-utos na ako ng 2. Ngunit para lang sa surveillance. Walang engkwentro. Iwasan ang direktang komprontasyon sa Iranian Navy hanggat walang utos mula sa White House. Papanoodin lang natin habang inaatake ang mga sibilyang barko? Tumaas ang boses ko. Tumingin sa akin ang Admiral ng matalim. Bradley, kung magpapadalos-dalos tayo ngayon, magkakaroon ng giyera. Yan ang gusto ng Iran, ang hilahin tayo. Ang pagprotekta sa mga sibilyang barko ay isasagawa ng paunti-unti sa pamamagitan ng Combined Maritime Forces. Habang isinasagawa yan ng paunti-unti, maaaring may mamatay. Kaya nga ako narito, sabi ng Admiral habang tumatalikod. Ang kanyang boses ay malamig at parang makina. Nagngalit ang aking mga ngipin. At tumingin ako sa radar. Ang Pilipinong tanker, ang perlas ng silangan. Gumagalaw pa rin. Bilis, 16 knots. Walang pagbabago sa direksyon. Siguradong narinig na nila ang balita tungkol sa pag-atake, ngunit hindi sila huminto. Matthew, gaano kalayo ang barkong Pilipinong iyan mula sa Hormuz? Kinakalkula ni Matthew. Mga 260 nautical miles. Kung mananatili sa kasalukuyang bilis, papasok sila sa kipot sa loob ng 16 na oras. 16 na oras. Mga 9 ng gabi mamaya. Opo, mukhang tinatarget nila ang pagdaan sa gabi. Pagdaan sa gabi. Gagamitin nila ang dilim, ngunit hindi mo maitatago ang isang 320,000 toneladang tanker sa dilim. Magmumukha itong isang bundok sa radar. Hindi ko alam kung ano ang pinanghahawakan ng kapitan na yan, bulong ni Emily. Hindi ko rin alam. Ngunit isang bagay ang sigurado. Narinig ng kapitan ng Pilipinas ang balita ng pag-atake at hindi niya binagalan ang takbo. Habang lahat ng ibang barko ay natakot at huminto, ang barkong iyon lang ang dumidiretso. Tanga ba, matapang, o baliw? Hindi ko pa masabi noon. 8:23 ng umaga, nagsimulang dumating ang mga bagong impormasyon sa operations room.
Nagkakagulo ang mundo. Ang presyo ng langis ay umabot sa 147 bawat bariles at bumagsak ang mga stock market sa Asya sa pagbubukas pa lang. Naglalabas ng mga kagyat na pahayag ang mga gobyerno at ipinatawag ang isang emergency meeting ng UN Security Council. Ngunit ibang balita ang nakakuha ng aking pansin. Commander, update sa sitwasyon ng mga barkong Hapon, ulat ni Matthew. Anong nangyari? 3 oil tanker ng Japan ang pinahinto ng IRGC, lahat sa silangang bahagi ng Gulf. Kasalukuyan silang hinihila patungo sa teritoryo ng Iran, malapit sa Bandar Abbas. Nakuha sila? Parang ganoon na nga po. Ang headquarters ng Japanese Shipping Company ay nag-utos sa lahat ng kanilang barko na sumuko agad. Huwag lumaban, sundin ang mga utos, ligtas naman daw ang mga tripulante. Ngunit ang mga barko at kargamento ay nasa ilalim na ng kontrol ng Iran. Sumingit ang Admiral. Kita mo? Yan ang normal na reaksyon. Uminom ng kape ang Admiral. Kapag nagdeklara ng blockade ang Iran, ang mga sibilyang barko ay dapat maghintay o sumuko. Yan ang protocol. Yan ang sentido común. Tama ang desisyon ng Japanese company. Ang kaligtasan ng tripulante ang pinakamahalaga. Pero kung 3 tanker ng Japan, gaano karaming langis yan? Kinakalkula ni Matthew. Kabuang halos sa IMS. 5 milyong bariles, halos 950 milyon ang halaga sa merkado. Isinuko lang nila ang halos $1 bilyong na kargamento? Nanlalaking mata, nasabi ni Emily. Mas mahalaga ba ang kargamento kaysa sa buhay ng tripulante? Matalino ang ginawa ng Japan pagtatapos ng Admiral at tumingin siya sa akin ng makahulugan. Ang Pilipinong tanker na, yan ay gagawa rin ng parehong desisyon. Kapag nahuli sila ng mga high-speed boat ng Iran, wala silang pagpipilian. Hindi kayang talunin ng isang 320,000 toneladang pagong ang isang 40 knot na high-speed boat. Tama siya. Imposible sa pisikal na paraan. Ang maximum speed ng isang VLCC ay 16 knots. Ang mga high-speed boat ng Iran ay umaabot sa 45 knots. Tulad ng hindi kayang talunin ng isang daga ang isang pusa, hindi kayang takasan ng isang tanker ang isang high-speed boat. Pero, Commander, maingat na sabi ni Matthew, hindi nagbabago ang bilis ng Pilipinong tanker. 11 knots pa rin. Ang balita tungkol sa pag-atake at sa nangyari sa mga Hapon ay nai-broadcast na sa VHF, pero wala silang reaksyon. Ano ang nakuha sa VHF intercepts? May record ng komunikasyon nila sa kanilang headquarters sa Pilipinas. Ngunit ang interesante ay, kahit pagkatapos ng komunikasyon, hindi bumagal ang kanilang takbo. Hindi natin alam kung ano ang sinabi ng headquarters, pero ang resulta ay patuloy pa rin sila. Sinuway nila ang utos ng headquarters? Gulat na tanong ni Emily. Hindi natin makumpirma, pero ayon sa ebidensya, mukhang ganoon nga. Natahimik sandali ang operations room. Maging ang Admiral ay hindi nakapagsalita. Pagkatapos ay humalakhak siya at umiling. Naglalaro ng bayani ang kapitan. Mukhang gusto na niyang tapusin ang kanyang karera. Suwayin ang utos ng kumpanya at subukang lusutan ang blockade. Kung mahuli, makukulong. Kung hindi, matatanggal sa trabaho. Kahit ano paman, tapos na siya. Ngunit iba ang iniisip ko. Ang kumpanya ng Japan ay gumawa ng desisyon sa antas ng korporasyon na isuko ang 3 tanker at $1 bilyong na kargamento. Isang utos na mula sa itaas pababa. Sinunod lang ng mga kapitan ang utos. Sa kabilang banda, ang Pilipinong tanker ay iba. Ang kapitan sa lugar mismo ang gumagawa ng desisyon. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ng headquarters, ngunit ang resulta ay gumagalaw ang barko. Isang ideya ang pumasok sa isip ko. Maaaring hindi ito simpleng katangahan. Maaaring ito ay isang kalkuladong desisyon. 3041 ng hapon, ang Pilipinong tanker na Perlas ng Silangan ay nasa 120 nautical miles na lang mula sa kipot ng Hormuz. 8 oras na lang at papasok na sila sa kipot. Samantala, lalong lumala ang sitwasyon. Umabot na sa 7 ang bilang ng mga inatake na barko at may mga ulat na nagsimula na ang IRGC na maglagay ng mga mina sa dagat sa pasukan ng kipot. Agad na ipinadala ang 2 US Navy minesweeper, ngunit hindi sapat ang mga ito upang sakupin ang buong lugar. Ang blockade ay lalong humihigpit habang lumilipas ang oras. Commander, may interesanting intercept, sabi ni Matthew habang tinatanggal ang kanyang headset. Ano yon? Nakipag-ugnayan ang Pilipinong tanker sa mga kalapit na barko.
Inalok nila ang isang Greek tanker at isang Norwegian gas carrier na sumabay sa kanila. Sumabay? Opo. Sabi ng kapitan ng Pilipinas, ngayon ang pagkakataon sa Hormuz. Nagkakagulo pa ang mga puwersa ng Iran at bago pa nila makumpleto ang blockade, dapat na tayong lumabas. Sasama ba kayo sa amin? Ang sagot, parehong tumanggi. Sinabi ng kapitan ng Greece, nababaliw ka na ba? At ang kapitan ng Norway ay nagsabi lang ng good luck. Mahinang natawa si Emily. Sinubukan ng kapitan ng Pilipinas na bumuo ng isang fleet. Sa huli, mag-isa pa rin siyang tutuloy. Pinag-isipan ko ang nilalaman ng komunikasyong iyon. Inanyayahan ng kapitan ng Pilipinas ang ibang mga barko na sumama. Hindi ito katangahan. Ito ay pag-iisip na taktikal. Kung maraming barko, mahihirapan din ang Iran na atakihin ang lahat dahil sa posibleng reaksyon ng mundo. Ngunit walang sumama. Kaya't mag-isa siyang tutuloy. Matthew, makikita ba natin ang video mula sa P-8? Posible po. May isang P-8 na dumadaan ngayon sa itaas ng Pilipinong tanker. Nagbago ang screen. Lumabas ang isang video na kuha mula sa 8,000 talampakan. Sa asul na dagat, isang higanteng barko ang nakikita. Isang mahabang puting linya ang umaabot mula sa kanyang popa. Isang patunay na tumatakbo siya ng buong bilis. Zoom in. Nag-zoom in ang imahe. Nakikita na ang mga salitang nakasulat sa katawan ng barko. Hindi ko mabasa ang mga ito, ngunit sa popa, iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas. Napakalaki ng barko, bulong ni Emily. Tama siya. Ang haba ng isang VLCC ay 340 metro, mas mahaba kaysa sa isang Nimitz-class aircraft carrier. Ang makita ang ganoong kalaking barko na humahawi sa tubig ng buong bilis ay, sa totoo lang, isang kahanga-hangang tanawin. May mga tao ba sa deck? Wala. Mukhang lahat ay nasa loob. Tanging ang mga ilaw sa tulay ng barko ang nakikita. Sa tulay, hawak siguro ng kapitan ang manibela. Sa 26 na tripulante, siguradong walang natutulog ngayon. Noon, lumapit ang admiral. Tiningnan niya ang video mula sa P-8 at nagtanong, tumatakbo pa rin? Opo. Walang pagbabago sa bilis. Hindi ba nagutos ang headquarters nila na huminto? Hindi po kami sigurado, pero ang resulta ay hindi siya huminto. Kinuskos ng admiral ang kanyang baba. Hindi na ito simpleng katigasan ng ulo. Mayroon itong iba. Sa unang pagkakataon, narinig ko ang isang pahiwatig ng kuryosidad sa boses ng admiral. Tingnan ulit ang deployment ng mga high-speed boat ng Iran. Ilan ang nasa pasukan ng Kipot? Sa kasalukuyan, may 8 high-speed boat sa loob ng 20-mile radius ng pasukan. Ang iba ay nakakalat sa paligid ng Bandar Abbas at Kish Island. 8 ay sapat na. Mahuhuli nila ang tanker na yan kapag pumasok. Tumango ang admiral. Pero may isang variable, maingat na sabi ni Matthew. Ano yon? Ang commander ng Iranian Naval Blockade, si Brigadier General Soroshi. May update sa impormasyon tungkol sa kanya. Inilagay ni Matthew ang profile ng tao sa screen. Lumabas ang larawan ng isang matipunong lalaki sa kanyang kalagitnaang edad. Itim na balbas, matalim na mga mata. Reza Soroshi, Brigadier General sa IRGC Navy, 107 taong gulang. 12 taon, ng Hormuz Defense Commander. May palayaw siya. Ano? Ang berdugo ng Kipot. Natahimik ang operations room. Bakit ganoon ang palayaw niya? 6 na taon na ang nakalipas, sa isang operasyon laban sa illegal fishing, pinalubog niya ang 5 dayuhang bangka, walang sinagip na tripulante. At 3 taon na ang nakalipas, nang makuha niya ang isang cargo ship na may bandila ng UAE, binaril niya ang 3 tripulante. Ayon sa ulat, hindi iyon warning shot, kundi sinadyang pamamaril. Isang baliw, sabi ni Emily, nakakunot ang noo. Isang tipikal na hardliner ng IRGC. Mas gusto ang puwersa kaysa sa negosasyon at partikular na galit sa mga dayuhang barko. Tumingin ako sa screen. Sa tabi ng larawan ni General Soroshi, ipinakita ang landas ng Pilipinong tanker. Sa loob ng ilang oras, magtatagpo sila. Alam kaya ng kapitan ng Pilipinas ang tungkol sa taong ito? Tanong ko. Malamang hindi, sagot ni Matthew. Kung alam niya, hihinto kaya siya? Walang sumagot. 9:14 ng gabi. Ang Pilipinong tanker na perlas ng silangan ay nasa 45 nautical miles na lang mula sa pasukan ng Kipot ng Hormuz. Ang atmosfera sa operations room ay bahagyang nagbago. Walang nagsasalita,
Ngunit lahat ay nakatingin sa berdeng tuldok sa gitnang screen. Habang ginagawa ang kani-kanilang mga trabaho, paminsan-minsan ay sumusulyap sila roon. Sa totoo lang, ganoon din ako. Mahigit 12 oras ko nang sinusubaybayan ang paggalaw ng tuldok na iyon. Hindi ito bumagal. Hindi ito lumiko. Diretso, buong bilis, tumatakbo patungo sa impyerno. "Commander, may paggalaw sa mga high-speed boat," ulat ni Matthew sa isang tensyonadong boses. Sa 8 nakadeploy sa pasukan, 3 ang gumagalaw patimog, patungo sa direksyon ng Pilipinong tanker. Paghahanda para sa paghinto? Hindi pa po sigurado, ngunit mukhang bumubuo sila ng interception formation. Bumilis ang tibok ng aking puso. Magsisimula na. Ilipat sa video ng P8. Nagbago ang screen. Isang night vision, infrared na imahe. Sa dagat, isang maliwanag na tuldok ang nagniningning. Iyon ang perlas ng silangan. Dahil sa init ng makina, maliwanag ito sa infrared. At sa unahan nito, 3 maliliit na maliwanag na tuldok ang mabilis na papalapit, ang mga high-speed boat ng Iran. Distansya? 35 nautical miles mula sa Pilipinong tanker. Bilis ng mga high-speed boat? 38 knots. Tinatayang magtatagpo sila sa loob ng 55 minuto. Lumapit ang admiral sa gitna ng silid. Nakapamewang siyang tumingin sa screen. Sa wakas, matatapos na rin, sabi niya sa isang kalmadong boses. "Admiral, hindi ba dapat nating ipaalam sa Pilipinong tanker ang sitwasyon?" Tanong ko. Tumingin sa akin ang admiral. Bakit? Maaaring hindi nila alam na 3 high-speed boat ng Iran ang papalapit. Makikita nila sa radar, pero maaaring hindi nila alam ang eksaktong intensyon. Ano ang magbabago kung sasabihin natin? Hihinto ba sila? Maaari silang maghanda. Nag-isip sandali ang admiral. Pagkatapos ay tumango. "Sige, kontakin mo. Pero huwag kang magsasabi na tutulong tayo. Huwag kang magbigay ng maling pag-asa." Kinuha ni Matthew ang mikropono. Perlas ang silangan. This is the US Navy 5th Fleet. 3 Iranian Revolutionary Guard Corps. High-speed boats are approaching your position. 35 nautical miles ahead. Estimated contact in approximately 55 minutes. Nagkaroon ng 10 segundong katahimikan. Pagkatapos ay dumating ang sagot, "5th Fleet. Thank you. We have them on our radar. We are preparing." Isang kalmadong boses. Sobrang kalmado. Na naging kakaiba. 3 high-speed boat ng Iran ang papalapit, ngunit walang bakas ng panginginig. Additional information. The high-speed boats are armed with C-802 anti-ship missiles and 23mm cannons. Maikling katahimikan. Acknowledged. Thank you. Iyon lang. Kahit narinig ang impormasyon tungkol sa anti-ship missiles, hindi sila bumagal. Tumingin sa akin si Emily. Okay lang ba talaga sila? Hindi ko alam. Iyon ang tapat kong sagot. 10:08 ng gabi. Ang mga high-speed boat ng Iran ay nasa 12 nautical miles na lang mula sa Pilipinong tanker. Nagsimula ang isang broadcast sa Farsi sa VHF. Isinasali ng intercept, sabi ni Matthew. Si Hassan Jafari, isang Iranian-American at dating taga-CIA, ang interpreter sa Farsi na naka-assign sa amin. Utos na huminto. Lahat ng barko ay dapat patayin ang makina at maghintay. Ito ay utos mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Inuulit. Reaksyon ng Pilipinong tanker? Walang pagbabago sa bilis. 16 knots pa rin. Hindi nila pinapansin ang utos na huminto, sabi ng admiral. Naniningkit ang mga mata. Mukhang ganoon nga po. Lumipas ang 5 minuto. Ang mga high-speed boat ay nasa 5 nautical miles na lang. Isang mas apurahang boses ang narinig sa VHF. Pangalawang utos na huminto. Pilipinong oil tanker. Patayin agad ang makina. Ito ang huling babala. Kung hindi susunod, gagamit kami ng puwersa. Iba ang boses. Mukhang mas mataas ang ranggo. Ang tensyon sa operations room ay umabot sa sukdulan. Lahat ng opisyal ay nakatutok sa screen. Ang tunog ng keyboard at mouse ay tumigil. At pagkatapos, sumagot ang Pilipinong tanker. Ngunit hindi sa Ingles, sa Farsi. Ano? Gulat na, sabi ng admiral. Sinimulan ni Hassan ang sabay-sabay na pagsasalin. Isang tripulanteng Pilipino ang sumasagot sa Farsi. Sa mga kagalang-galang na Revolutionary Guards, kami po ay isang sibiliyang oil tanker na may bandila ng Republika ng Pilipinas. Nagkarga kami ng langis mula sa Saudi Arabia at papunta sa Pilipinas. Wala kaming anumang alitan sa Iran at hindi kami kasali sa anumang digmaan.
Ang aming 26 na tripulante ay may mga pamilyang naghihintay. Hinihiling po namin ang ligtas na pagdaan. Binalot ng katahimikan ang operations room. Marunong mag-Farsi ang isang tripulanteng Pilipino? Sabi ni Emily, hindi makapaniwala. Matatas, tumpak ang pagbigkas at angkop ang paggamit ng mga magagalang na salita. Hindi ito pangkaraniwang antas ng pag-uusap. Ito ay isang taong nakakaalam ng kultura ng Iran, sabi ni Hassan, humanga. Nagbago rin ang ekspresyon ng Admiral. Wala na ang ngisi sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng interes, ng kuryosidad. Handa sila, bulong ng Admiral. Oo, ang kapitan ng Pilipinas na iyan ay hindi basta-basta sumugod. Inaasahan niyang makakaharap ang mga Iranian at naghanda siya ng isang tripulante na marunong mag-Farsi. Sa unang pagkakataon, nawala ang pangmamaliit sa tono ng Admiral. Dumating ang sagot mula sa panig ng Iran sa VHF. Isinalin ni Hassan, sumasagot ang opisyal ng Iran. Naiintindihan namin ang inyong sitwasyon. Ngunit sa kasalukuyan, sarado ang kipot ng Hormuz. Ang pahintulot na dumaan ay dapat manggaling sa Tehran, patayin ang makina at maghintay. Ang sagot mula sa Pilipinas. Patuloy na nagsalin si Hassan. Naiintindihan po namin. Ngunit ang aming 26 na tripulante ay may mga pamilyang naghihintay. May mga ama na may maliliit na anak. May mga anak na nag-aalaga sa kanilang matatandang ina. Wala kaming kinalaman sa digmaan. Ang Iran at Pilipinas ay matagal nang may magandang relasyon. Hinihiling po namin ang inyong matalinong pagpapasya. Kagalang-galang na opisyal. May isang bumulong ng paghanga sa silid. Magaling, sabi ng Admiral, hindi na nakapamewang. Ito ay negosasyon. Sa halip na gamitin ang internasyonal na batas, ginagamit niya ang emosyon. Sa kultura ng Iran, ang pagbanggit sa pamilya, lalo na sa ina, ay isang malakas na paraan ng pangungumbinsi. Natural lang na alam ng Admiral ang kultura ng Iran. 30 taon siyang naglingkod sa gitnang silangan. Ngunit ang malaman ng isang tripulanteng Pilipino iyon ay nakakagulat. Ano sa tingin niyo ang mangyayari? Tanong ko. Umiling ang Admiral. Si General Soroshi ang commander. Sa personalidad niya, hindi siya madadala sa mga kwento tungkol sa pamilya. Lumipas ang 10 minuto. Muling narinig ang boses mula sa panig ng Iran. Nanigas ang mukha ni Hassan. Gusto nilang magsagawa ng board and search. Pinapababa nila ang Jacob's Ladder. Muling napuno ng tensyon ang silid. Mahuhuli na ba sila? Tanong ni Emily. Hindi pa natin alam. Pagkatapos ng search, maaari silang payagan na dumaan o hulihin, sagot ni Matthew. Tumingin ako sa video ng P-8, binabagalan ng Pilipinong tanker ang takbo nito. Mula 16 knots, naging 12, 8, 5, at pagkatapos ay huminto. Ang higanting barko ay huminto sa gitna ng dagat. 2 high-speed boat ang dumikit sa katawan nito. Sa infrared video, nakikita ang maliliit na figura na umaakyat sa hagdan. 5 miyembro ng Revolutionary Guard ang sumakay, ulat ni Matthew. Lahat sa operations room ay nagpigil ng hininga. Wala kaming magawa. Tanging ang manood mula sa 8,000 metro sa itaas gamit ang isang infrared camera. Lumipas ang 30 minuto. Walang komunikasyon. Ang barko sa screen ay nakahinto pa rin sa dagat na may 2 high-speed boat sa tabi. Ang ikatlong high-speed boat ay umiikot-ikot sa layong 100 metro, nagbabantay. Lumipas ang 40 minuto. Hindi ba't masyado nang matagal ito? Sabi ni Emily sa isang nag-aalalang boses. Maaaring matagal ang pag-inspeksyon ng mga dokumento. Para sa isang 320,000 toneladang tanker, napakaraming papel niyan, sagot ng Admiral. Ngunit may bahid ng tensyon din sa kanyang boses. Biglang, bumukas ang VHF. Isang komunikasyon sa Farsi mula sa panig ng Pilipinas. Isinalin ni Hassan. Nagsasalita ang tripulanteng Pilipino sa opisyal ng Iran. Ginoo, ang karga ng aming barko ay 3.5 milyong bariles ng langis. Hindi ito langis mula sa Iran. Mula ito sa Saudi Arabia. Mula sa isang karibal na bansa ng Iran. Kung kukunin ng Iran ang langis na ito, mananahimik ba ang Saudi Arabia? Lalong magiging komplikado ang internasyonal na hidwaan. Ang pagpapadaan sa amin ay para rin sa kapakanan ng Iran. Humanga ang Admiral, matalino. Mula sa emosyonal na apela, lumipat siya sa praktikal na interes. Nagulat din ako. Nagsimula ang tripulanteng Pilipino sa kwento ng pamilya at ngayon ay ginagamit niya ang geopolitical logic.
Gumagamit siya ng maraming estratehiya para kumbinsihin ang opisyal ng Iran. 5 minuto ang lumipas, dumating ang sagot mula sa panig ng Iran. May kakaibang pagbabago sa mukha ni Hassan. Anong sabi? Tanong ko. Binigyan sila ng pahintulot na dumaan. Isang maliit na hiyawan ng kagalakan ang narinig sa silid. Pero may kondisyon, pagpapatuloy ni Hassan. Ang kanyang boses ay naging mabigat. Kailangan nilang malampasan ng buo ang kipot sa loob ng 1 oras. Kung lumagpas sila sa 1 oras, palulubugin sila. Humalakhak ang Admiral. 1 oras? Ang lapad ng kipot ay 54 kilometro o 80 nautical miles. Para malampasan iyon sa loob ng 1 oras, kailangan nila ng bilis na hindi bababa sa 80 knots. Imposibleng maabot ng isang VLCC ang 27 knots. Isang imposibleng kondisyon ang ibinigay nila. Sa katunayan, tinatanggihan nila ang pagsusuri ni Matthew. Mula sa VHF, narinig ang boses ng tripulanteng Pilipino sa Farsi. Isinalin ni Hassan, tinatanggap namin, natahimik ang operations room. Ano? Muling tanong ng Admiral. Sabi niya tinatanggap nila, sabi ni Hassan, hindi rin makapaniwala. Tinatanggap nila ang isang imposibleng kondisyon? Sigaw ni Emily. Tumingin ako sa video ng P-8. Ang mga tauhan ng Iran ay bumababa na sa hagdan. Ang mga high-speed boat ay lumalayo na sa katawan ng tanker. At nagsimulang tumaas ang temperatura ng makina ng Pilipinong tanker. Sa infrared video, unti-unting nagliliwanag ang bahagi ng popa. Tumaas ang bilis. 10 knots, 12, 14, 16, 17 knots. Basa ni Matthew sa mga numero. 17 knots, 18 knots. Tumatakbo pa rin pataas. Lahat sa operations room ay nakatutok sa screen. 19 knots. Imposible. Isang 320,000 toneladang barko na tumatakbo ng 19 knots. Lumapit ang Admiral sa screen. Ang nominal maximum speed ng isang fully loaded VLCC ay 16 knots. Ang 19 knots ay lampas sa design limits. Tiyak na pinipilit nila ang makina, pagsusuri ni Matthew. Nalagpasan ang 20 knots, sigaw ni Emily. Isang hiyawan ng paghanga ang umalingaw-ngaw sa silid. Imposible. Isang 300,000 toneladang barko na tumatakbo ng 20 knots? Hindi iyan kapani-paniwala sa pisikal na paraan, bulong ng Admiral. Ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang bilis na nakarehistro sa radar ay malinaw na lampas sa 20 knots. Pinapatakbo nila ang mga boiler sa emergency power. Sinasadya nilang balewalain ang mga safety limits at pinipiga ang makina hanggang sa sukdulan. Maaaring sumabog ang mga boiler, sabi ni Matthew. Natahimik ang operations room. Sa loob ng barkong iyon, may 26 na tao at 3.5 milyong bariles ng langis. Kung sumabog ang boiler, hindi na iyon isang tanker, isa na itong bomba. Isinusugal ng kapitan na iyon ang buhay ng kanyang mga tripulante. Nagbago ang boses ng Admiral. Nawala ang pangmamaliit, pinalitan ito ng ibang emosyon, paggalang. Simula ng countdown. 1 oras, simula ngayon, sabi ni Matthew at naglagay ng timer sa screen. Leo sa piling, 59, P59, 59, P58. Ang Pilipinong tanker ay sumusugod patungo sa kipot. Bilis, 20 knots. Tinanggap ang isang imposibleng kondisyon at lumikha ng isang imposibleng bilis. Ngunit malamig ang matematika. Ang paglalakbay ng 27 nautical miles sa bilis na 20 knots ay aabutin ng 81 minuto. Imposibleng magawa sa loob ng 40 minuto. Natitirang oras, 45 minuto. Ang Pilipinong tanker ay nakapasok na sa kipot ng Hormuz. Sa video ng P-8, nakikita na ang baybayin sa magkabilang panig. Sa kaliwa, Iran. Sa kanan, Oman. Sa gitna ng pinakapanganib na kipot sa mundo, isang 320,000 toneladang tanker ang tumatakbo ng buong bilis. Bilis, 20 knots pa rin. Pero Commander, pasalungat ang agos, ulat ni Matthew. Gaano kalakas? Mga 3 knots. Ang aktwal na bilis sa lupa ay 12 knots lang. Kung gayon, ang natitirang distansya at oras. 12 nautical miles pa hanggang sa katubigan ng Oman. Sa bilis na 11 knots, aabutin ito ng 42 minuto. Ang timer ay 45 minuto. May sobrang 3 minuto lang. 3 minuto. Bulong ko, 180 segundo. Ang pagkakaibang iyon ang magdidikta kung sila ay mabubuhay o mamamatay.
Tatlong high-speed boat ng Iran ang sumusunod sa likuran ng tanker sa layong 2 nautical miles at may 2 pang nakadeploy sa unahan. 5 barko sa kabuuan ang nakapalibot. Si General Soroshi ay direktang namumuno mula sa Bandar Abbas. Dumalas ang komunikasyon sa VHF. Nakatayo ang admiral sa gitna ng silid, nakapamewang, nakatutok sa screen. Ibang-iba ang kanyang ekspresyon kumpara sa 12 oras na nakalipas. Wala na ang ngisi. Bradley, tawag sa akin ng admiral. Opo, admiral? Ano ang pangalan ng kapitan ng Pilipinong tanker na iyan? Sa unang pagkakataon, nagtanong siya. Ang taong nagsabi ng barkong Pilipino, yan 12 oras na ang nakalipas. Hindi pa po nakumpirma. Hindi lumalabas ang pangalan ng kapitan sa AIS. Alamin mo. Opo, alamin mo ang pangalan niya. Gusto kong malaman kung sino ang taong gumagawa ng ganoong desisyon. Tumango ako, ngunit alam kong imposibleng malaman ni Matthew. Natitirang oras, 35 minuto. Muling narinig ang komunikasyon sa Farsi sa VHF. Isinalin ni Hassan. Si General Soroshi mismo ang nakikipag-usap. Pilipinong tanker, sa kasalukuyang bilis ninyo, imposibleng malampasan ang kipot sa loob ng itinakdang oras. Patayin agad ang makina. Ito ang pinal na babala. Ang sagot mula sa Pilipinas ay katahimikan. Walang sagot mula sa Pilipinong tanker. Hindi ba nila pinapansin? Tanong ni Emily. Sa ngayon, nakatuon sila sa paglusot. Hindi sa negosasyon, sagot ko. Natitirang oras, 30 minuto. Commander, may pagbabago sa bilis. May bahid ng tensyon sa boses ni Matthew. Tumaas o bumaba? Bumababa. 19 knots, 18, 17. Bakit? Tinitingnan ang intercept. May nakuha kaming komunikasyon sa loob ng barko, sa Filipino, ngunit isinasalin ng AI. Pressure ng boiler 1, lampas na sa critical level. Panganib ng pagsabog, babagalan ko. Boses iyon na tila sa chief engineer. Isang boiler ang nasira. Mukhang ganoon nga po, kaya bumabagal sila. Nagngalit ang ngipin ng admiral. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung bakit. Hindi niya namamalayan. Naging kakampi na siya ng Pilipinong tanker. 16 knots. Doon huminto ang bilis. Kung ibabawas ang agos, 17 knots na lang ang aktwal na bilis. Sa bilis na ito, aabutin ng 55 minuto para makarating sa katubigan ng Oman. 30 minuto na lang ang natitira sa timer. Kulang ng 25 minuto. Imposible. Sa matematika. Natitirang oras, 25 minuto. Muling narinig ang boses ni General Soroshi sa VHF. Pilipinong tanker, paubos na ang oras. Kung hindi kayo hihinto, magpapaputok kami. Dumating ang sagot mula sa Pilipinong tanker. Sa pagkakataong ito, sa Ingles, narinig namin ng direkta. This is the Republic of the Philippines flagged civilian oil tanker, Perlas ng Silangan. We are exercising our right of innocent passage under international maritime law. We are a civilian merchant vessel and have committed no hostile acts. Any attack on us will be a violation of international law, and the government of the Republic of the Philippines will respond strongly. Natahimik ang operations room. Ginamit na niya ang internasyonal na batas, bulong ng admiral. May epekto kaya? Tanong ni Emily. Kay Soroshi, wala. Matigas na sabi ng admiral. Ngunit hindi iyon para sa Iran, para sa atin iyon. Alam nilang nakikinig tayo, at nag-iiwan sila ng record kapag inatake sila ng Iran. Magiging ebidensya iyon ng paglabag sa internasyonal na batas. Tumingin ako sa admiral. Tama ang pagsusuri ng taong nagsabi ng barkong Pilipinong, yan, 12 oras na ang nakalipas. Naramdaman siguro ng admiral ang tingin ko at mapait siyang nagsalita. Hindi ordinaryo ang kapitan na iyan. Natitirang oras, 20 minuto. Nagsimula na ang warning shots, sigaw ni Matthew. Sa video ng P8, nakita ang mga kislap. Ang mga tracer rounds na pinaputok mula sa mga high-speed boat ng Iran ay tumama sa dagat, 400 metro sa unahan ng Pilipinong tanker. Umangat ang mga haligi ng tubig. Isang daing ang narinig sa silid. Damn it, nagmura ang admiral. Sa mahigit 20 taon kong paglilingkod sa ilalim niya, ngayon ko lang siya narinig magmura. Kailangan nating magpadala ng eroplano, admiral. Nagmamadali kong sabi. 2 F-18 lang. Aatras na ang mga high-speed boat ng Iran. Papanoodin lang ba nating mamatay ang mga taong iyon? Tumingin sa akin ang admiral. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha.
Isang ekspresyon na ngayon ko lang nakita. Hindi maaari, Bradley. Kung makikialam tayo, gagamitin iyon ng Iran bilang dahilan para magdeklara ng full-scale war. Ang 6,000 tauhan sa Carrier Strike Group at ang lahat ng 48 barko sa Persian Gulf ay malalagay sa panganib. Kaya okay lang na mamatay ang 26 na iyon? Tumaas ang boses ko. Sa 22 taon ko sa militar, ngayon lang ako nagsalita ng malakas sa isang nakatataas. Hindi sumagot ang Admiral. Nakatingin lang siya sa screen. Natitirang oras, 15 minuto. Pangalawang warning shot, mas malapit ngayon. 200 metro sa unahan. Ang landas ng mga tracer rounds ay malinaw na nakikita sa video ng P-8. Hindi huminto ang Pilipinong tanker. Saan gawa ang mga taong iyon? Bulong ni Emily. Natitirang oras, 10 minuto. Nagbabago ang agos, sigaw ni Matthew. Ano? Mula ebb tide, nagiging flood tide. Ang agos ay magiging pabor sa kanila. Itutulak ng tubig ang Pilipinong tanker. Gaano ka-relax? Kapag ganap na, mga 3 knots ang dagdag. Ngunit aabutin ng 15 minuto bago makumpleto ang pagbabago. 15 minuto, tapos na ang timer noon. Iyan nga po ang problema. Natitirang oras, 5 minuto. Kumpirmado ang utos na magpaputok, sabi ni Hassan. Maputla ang mukha. Si General Soroshi mismo ang nagbigay ng utos. Palubugin. Nagyelo ang operations room. Sa video ng P-8, bumuga ng apoy ang mga kanyon ng mga high-speed boat ng Iran. Hindi iyon tracer rounds, live rounds. 23mm cannon shells ang tumama sa katawan ng Pilipinong tanker. Sa infrared video, nagliwanag ang mga tinamaang bahagi. Ang tunog ng metal na tinatamaan ng mga bala ay narinig sa VHF. Isang mapurol at sunod-sunod na tunog. May tama. Ang bahagi ng popa ng Pilipinong tanker, tinamaan ng cannon fire. Nanginginig na sabi ni Matthew. May sunog, may usok na umaangat mula sa deck sa popa. Isang sigaw na parang daing ang narinig sa silid. Kumuyom ang aking kamao. Bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay bumalot sa aking buong katawan. Admiral, pakiusap, sabi ko. Isang pagsusumamo. Ipinikit ng Admiral ang kanyang mga mata. 3 segundo, 5 segundo. Isang tila walang hanggang sandali. Pagkatapos ay iminulat niya ang mga ito. Hindi. Isang salita. Natitirang oras. 3 minuto. Tumaas ang bilis. Sigaw ni Matthew. Lahat ay tumingin sa screen. 17, 18, 19, 20 knots. Nagsimulang magbago ang agos. Pumasok na ang pabor na agos. Ang aktwal na bilis sa lupa ay 21, 22, 23 knots. Pataas pa rin. Ang Pilipinong tanker, habang tinatamaan, habang nasusunog ang popa, ay pinapabilis pa ang takbo. Posible ba yan? Tanong ng Admiral, hindi makapaniwala. Pinapatakbo nila ang natitirang boiler sa emergency power. Kasama pa ang tulong ng agos kaya umaabot sila sa 23 knots, ngunit may sunog sa popa. Ang mga deck crew ay nag-aapula ng apoy, habang ang engine crew ay pinapabilis ang takbo. 2 bagay ang ginagawa nila ng sabay. Natitirang oras, 2 minuto, 1.5 nautical miles hanggang sa katubigan ng Oman, bilang ni Matthew. Muling nagpaputok ang mga high-speed boat ng Iran. Tumama ang mga bala sa dagat sa kaliwang bahagi ng tanker. Umangat ang mga haligi ng tubig, ngunit hindi sila tinamaan. Dahil bumilis ang Pilipinong tanker, hinahabol sila ng mga high-speed boat, ngunit hindi madaling puntiryahin ang isang 320,000 dalanadang tanker na may momentum. Natitirang oras, 1 minuto, 0.8 nautical miles. Lahat sa operations room ay nakatayo, pati na ang Admiral. 32 opisyal at non-commissioned officer, lahat nakatayo at nakatingin sa screen. 0.5 nautical miles. Nagsimulang bumagal ang mga high-speed boat ng Iran. Papalapit na ang boundary line ng teritoryo. Kung papasok sila sa katubigan ng Oman, magiging internasyonal na insidente ito. 0.3. Tumigil ang pamamaril ng kanyon. Lingdian Yi, ganap na huminto ang mga high-speed boat. Nasa katubigan na ng Oman, sigaw ni Matthew. Sumabog ang operations room. Umalingaw-ngaw ang mga hiyawan ng kagalakan. Tumalon si Emily. Itinaas ni Matthew ang 2 kamay. Nagpalakpakan ang mga communications personnel. Si Hassan ay napaupo sa kanyang silya, huminga ng maluwag.
Ako naman ay napaluha. Sa 22 taon ko sa Navy, hindi pa ako umiyak sa operations room, ngunit sa sandaling iyon, hindi ko mapigilan. Isang kapitan na hindi ko kilala at ang kanyang 26 na tripulanteng Pilipino ay nagtagumpay. Ang hindi nagawa ng 38 barko ng US 5th Fleet, nagawa ng isang Pilipinong oil tanker. Tumingin ako sa Admiral. Hindi nagsalita si Admiral McKinnon. Nakapamewang siyang nakatingin sa screen. Sa screen, ang mga high-speed boat ng Iran ay nakahinto sa harap ng boundary line habang ang berdeng tuldok ng Pilipinong tanker ay dahan-dahang bumabagal sa loob ng katubigan ng Oman patungo sa timog. May isang kumikinang na bagay ang dumaloy sa pisngi ng Admiral. Sa gitna ng kasiyahan, walang nakapansin, ngunit ako na nasa tabi niya ay nakita ko. Ang taong nagsabi ng barkong Pilipinong, yan ay lumuluha. 5 minuto ang lumipas bago humupa ang kasiyahan. Dahan-dahang bumalik sa normal ang operations room. Bumalik si Emily sa kanyang pwesto at si Matthew ay umupo muli sa harap ng kanyang monitor. Isinuot muli ng mga communications personnel ang kanilang mga headset at bumalik sa trabaho. Ngunit hindi ko maalis ang tingin ko sa Admiral. Si Admiral McKinnon ay nakatayo pa rin sa harap ng screen, nakapamewang pinapanood ang landas ng Pilipinong tanker. Ang berdeng tuldok na iyon ay malalim na sa katubigan ng Oman at ang bilis nito ay bumaba na sa 12 knots. Dahil nasa ligtas na lugar na, binabawasan na nila ang stress sa makina. Admiral, maingat akong lumapit. Hindi lumingon ang Admiral at nagsalita. 48 ang naipit. Opo, 48 barko ang naipit. Amerika, Britanya, Japan, China, Norway, Greece. Lahat ng malalakas na bansa sa maritime ay nandoon. Ilan sa kanila ang sumubok tumakas? Ayon po sa ulat, 12 ang sumubok. Tama, 12. At ilan ang nagtagumpay? Isa po, ang Pilipinas. Tumango ang Admiral. Ang natitirang 11. 7 ang nahuli ng Iran at 4 ang nasira at bumalik. Ang Japan, 3 barko. Lahat sumuko agad at nahuli. Ang Britanya, 2 ang sumubok, 1 ang tinamaan. 1 ang nahuli. Ang China, hindi man lang sumubok. Lahat ng barko nila ay nanatili sa posisyon. Huminga ng malalim ang Admiral. Sa loob ng 22 taon kong paglilingkod sa dagat na ito, isang bagay ang pinaniniwalaan ko. Iba ang boses ng Admiral. Mababa, mabagal, mabigat. Na kung wala ang US Navy, walang sinuman ang makakagawa ng anuman sa katubigang ito. Kung isasara ang Hormuz, tayo ang magbubukas. Kung malalagay sa panganib ang mga sibilyang barko, tayo ang sasagip. Iyon ang dahilan ng pag-iral ng US Navy. Iyon ang ating ipinagmamalaki. Tumingin sa akin ang Admiral. Ngunit ngayon, isang Pilipinong oil tanker, nang walang escort mula sa atin, nang walang tulong mula sa atin, sa harap mismo natin, ay lumusot sa blockade. Nabasag ang boses ng Admiral. Habang ang 38 barko ng ating 5th Fleet ay nakaupo rito, nagpupulong, naghihintay ng approval, sumusunod sa protocol, isang kapitan ng Pilipinas, kasama ang kanyang 26 na tripulante ang nagtagumpay. Natahimik ang operations room. Lahat ay nakikinig sa sinasabi ng Admiral at ginawa pa nila iyon sa pamamagitan ng pagsuway sa utos ng kanilang kumpanya, pagtanggap sa isang imposibleng kondisyon, pagpiga sa kanilang mga boiler hanggang sa bingit ng pagsabog at habang tinatamaan ng cannon fire. Itinuro ng Admiral ang screen. Ang berdeng tuldok ng Pilipinong tanker ay naglalakbay patimog sa baybayin ng Oman. Alam mo ba kung ano yan, Bradley? Isang oil tanker po. Hindi. Umiling ang Admiral. Iyan ay desisyon. Isang desisyon na ginawa sa lugar mismo, sa sariling pananagutan na isinugal ang buhay. Isang bagay na nawala na sa atin. Wala akong masabi. Tumalikod ang Admiral at naglakad patungo sa kanyang opisina. Bago buksan ang pinto, huminto siya at lumingon. Kanina, sabi mo, humingi ng tulong ang Embahada ng Pilipinas para protektahan ang kanilang mga mamamayan, tama? Opo. Tawagan mo sila. Sabihin mo na ipinapaabot ng US 5th Fleet ang aming paghanga sa katapangan ng mga tripulanteng Pilipino. At kung kailangan nila ng escort mula Oman hanggang Pilipinas, magpapadala tayo ng isang destroyer. Tumingin sa akin si Emily, gulat. Ang taong nagsabi, 12 lamang oras na ang nakalipas na may Philippine Navy barito. Kung gayon, sila na ang bahala, ay nagsasabi nito ngayon. Opo, Admiral,
Isinara ng Admiral ang pinto ng kanyang opisina. Matagal kong tinitigan ang saradong pinto. 2 linggo pagkatapos noon, ang Pilipinong oil tanker na perlas ng silangan pagkatapos ng 40 na araw na paglalayag ay dumaong sa Port of Batangas sa Pilipinas. Sa kanyang popa, may 17 butas mula sa 23mm cannon shells. Ang isang bahagi ng deck ay itim dahil sa sunog. Sa 2 boiler, isa ang ganap na sira, ngunit ang 26 na tripulante ay lahat ligtas. Napanood ko ang balitang iyon sa isang news flash sa headquarters sa Bahrain. Sa screen, ipinakita ang perlas ng silangan na pumapasok sa pantalan ng Batangas. Daan-daang tao ang nagtipon sa pier. Nang bumaba ang mga tripulante, tumakbo ang kanilang mga pamilya para yakapin sila. Isang asawa ng tripulante, may kargang maliit na anak na babae, ay umiiyak. Kinuha ng tripulante ang kanyang anak at may sinabi, "Hindi ko naintindihan ang Filipino, ngunit ang imahe ng batang babae na yumakap sa leeg ng kanyang ama at ngumiti ng malawak ay hindi nangangailangan ng pagsasalin." Sa eksenang iyon, napaiyak ako. Ang pangalawang pagkakataon sa 22 taon ko sa Navy, lumapit sa akin si Matthew. "Commander, nakumpirma na ang pangalan ng kapitan." "Sino siya?" "Mateo Santos, 48 taong gulang. 23 taon nang naglalayag, 80 taon sa iisang kumpanya. Ang kakaiba, nag-aral siya sa Philippine Merchant Marine Academy at nag-major sa Marine Transportation pero nag-minor sa Middle Eastern Studies." "Middle Eastern Studies?" "Opo. Natutunan niya ang Arabic at Farsi sa kolehiyo, kaya't nakapag-usap siya ng direkta sa opisyal ng Iran. Kung 23 taon siyang nag-aaral ng Middle Eastern Studies, siguradong pinaghusay niya pa ito sa praktika." "Mukhang ganoon nga po. Maraming beses na rin daw siyang dumaong sa mga pantalan sa Iran." Tumango ako. Ngayon, nagkakatugma na ang mga piraso ng puzzle. Si Kapitan Mateo Santos ay hindi basta-basta sumugod. Sa loob ng 23 taon niyang paglalayag sa dagat na iyon, naintindihan niya ang kultura ng Iran, natutunan ang Farsi at kabisado niya ang bawat agos at pagtaas-baba ng tubig sa kipot. Ang naipon niyang karanasan at pagpapasya ang sumabog sa loob ng 72 oras na krisis na iyon. 1 buwan pagkatapos, nagbigay ako ng presentasyon sa isang US Navy Crisis Management Seminar sa Washington, D.C. Ang paksa ay The Hormuz Blockade Incident, a case study of a civilian vessel's independent breakthrough. Sa audience, may 12 admiral, 8 opisyal ng Department of Defense at 5 NATO liaison officers. 24 sila lahat. Ipinakita ko sa screen ang radar track ng Pilipinong tanker. Ang nag-iisang tuldok na gumagalaw sa gitna ng 48 iba pa. Ang tuldok na ito ay ang Pilipinong oil tanker, perlas ng silangan, sabi ko. Kapitan Mateo Santos, 26 na tripulante, may kargang 3.5 milyong bariles ng langis, mag-isang lumusot sa blockade ng IRGC. Natahimik ang auditorium. Ano ang dapat nating matutunan mula sa insidenteng ito? Sa tingin ko, 3 bagay. Nagbago ang screen. Una, ang kahalagahan ng desisyon sa lugar mismo. Nagpasya si Kapitan Santos na maglayag sa kabila ng posibleng utos na maghintay mula sa kanyang kumpanya. Maaring mukhang hindi ito makatwiran. Ngunit sa huli, ang 19 ibang barko na piniling maghintay ay naipit sa loob ng average na 97 araw na nagdulot ng 18 bilyong epekto sa pandaigdigang merkado ng langis. Ang independenteng desisyon ng isang commander sa lugar mismo ay minsan mas tumpak kaysa sa utos mula sa headquarters. Ilang admiral ang tumango. Pangalawa, ang kapangyarihan ng maraming kakayahan. Ang team ni Kapitan Santos ay may kasamang marunong mag-Farsi, may pangunawa sa kultura ng Iran at may malalim na kaalaman sa mga pattern ng agos sa kipot. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay profesionalismo na naipon sa loob ng 23 taong paglalayag sa parehong ruta. Alam ng mga tripulanteng Pilipino ang tungkol sa dagat na kanilang nilalayagan ng higit pa sa inaakala natin. Naalala ko ang berdeng tuldok na araw-araw kong tinitingnan sa operations room. Pangatlo, ang kahulugan ng determinasyon. Bahagyang nanginginig ang boses ko. Isinugal ni Kapitan Santos ang panganib ng pagsabog ng boiler. Hindi siya huminto kahit tinatamaan ng cannon fire. Alam niyang ang buhay ng kanyang 26 na tripulante ay nakasalalay sa kanyang desisyon, ngunit nagpatuloy siya. Hindi ito katangahan. Ito ay kalkuladong katapangan.
Ang tamang pagtatasa sa sitwasyon, ang pagpili sa pinakamagandang tiempo, at ang determinasyon na panagutan ang kahihinatnan. Iyon ang tunay na katangian ng isang leader. Nagpalakpakan ng auditorium. Pagbaba ko mula sa entablado, nakita ko si Admiral McKinnon na nakaupo sa likod. Nandoon pala siya sa buong presentasyon ko. Tumayo siya at lumapit sa akin. Magaling, Bradley. Salamat po, Admiral. Idagdag ko lang, ngumiti ang Admiral. Sa unang pagkakataon, nakita kong ngumiti ang kanyang mukha na parang bakal. Nauna sa atin ang mga Pilipinong iyon. Hindi iyon kahihiyan para sa atin. Kung gayon, ano po iyon? Isang aral. Na kahit ang pinakamalakas na Navy sa mundo ay hindi kayang talunin ang isang kapitan na gumagawa ng desisyon na isinusugal ang buhay sa lugar mismo. Habang ang 38 barkong pandigma ay nakaupo at naghihintay ng approval, isang oil tanker ang nagbago ng mundo. Tinapik ng Admiral ang aking balikat. Alam mo, noong gabing iyon, nang humiling ka na magpadala ng eroplano, tumanggi ako, tama? Opo. Nagkamali ako noon. Dapat tayong kumilos. Ngunit pinatunayan ng Pilipinas iyon para sa atin. Na kaya nilang mag-isa. Tumalikod ang Admiral at naglakad palayo. Matagal kong tinitigan ang kanyang likod. 3 buwan pagkatapos ng presentasyon, kumuha ako ng personal leave at pumunta sa Pilipinas. Pumunta ako sa Port of Batangas. Tiningnan ko ang pier kung saan dumaong ang perlas ng silangan. Ang mga higanteng crane ay umaabot sa langit. At ang mga container ship ay walang tigil na nagdaraan. Narinig ko na ito ang isa sa pinakamalaking pantalan sa Timog Silangang Asya. Sa isang sulok ng pier, may isang maliit na monumento. Isang tansong plake bilang parangal sa mga tripulante ng perlas ng silangan. Nakasulat doon ang 26 na pangalan. Ang pangalan ni Mateo Santos ay nasa pinakataas. May isang bungkus ng bulaklak na nakalagay sa harap ng monumento. Sariwa pa, may dumalaw kamakailan. Hinawakan ko ang monumento at tumayo sandali. Noong may narinig akong boses mula sa likuran, Amerikano po kayo? Lumingon ako at nakita ang isang Pilipinong lalaki na nasa mga 50s. Nakasuot siya ng damit trabaho, mukhang isang manggagawa sa pantalan. Opo, US Navy. Navy pala kayo. Ngumiti ang lalaki. Ang kapatid ko po ay nasa deck crew ng perlas ng silangan. Ligtas siyang nakauwi. Mabuti naman po, sagot ko. Sabi po ng kapatid ko, ang US Navy daw ang nagbigay sa kanila ng impormasyon tungkol sa mga high-speed boat ng Iran. Malaking tulong daw po iyon. Salamat po. Nanginig ang lalamunan ko. Hindi po. Wala kaming nagawa. Nagbigay lang kami ng impormasyon. Ang mga tunay na bayani ay ang mga nasa barkong iyon. Tumango ang lalaki. Tinanong ko po ang kapatid ko, hindi ka ba natakot? Alam nyo na, habang tumatakbo sila na tinatamaan ng kanyon. Ano po ang sabi niya? Alam nyo po kung ano ang sinabi niya? Natakot, siyempre. Pero sabi ni Kapitan, kaya natin. Kung sinabi ni Kapitan na kaya natin, eh di kaya natin. Kaya ginawa ko lang ang trabaho ko sa pwesto ko. Namula ang mga mata ng lalaki. Ganyan po ang mga tripulanteng Pilipino. Kung sinabi ng Kapitan na, okay, susunod sila. Tiwala. Tiwala sa isang taong kasama nila sa dagat sa loob ng 23 taon. Yumuko ako. Ang natutunan ko sa 22 taon ko sa Navy ay hindi matutumbasan ng isang pangungusap na iyon. Kung sinabi ni Kapitan na kaya natin, eh di kaya natin. Iyon ay tiwala. Iyon ay isang team. Iyon ay ang Pilipinas. Sa taxi papuntang airport, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang dagat ng Batangas ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Sa kabila ng dagat na iyon, 7,000 nautical miles ang layo, naroon ang Hormuz, ang dagat na tinawid ng 26 na tripulanteng Pilipino na isinugal ang kanilang buhay. Pagbalik ko sa Amerika, sumulat ako ng isang ulat. Ang pamagat ay A Proposal for a Study on the Philippine Model of Maritime Crisis Response. Ang nilalaman ay dapat pag-aralan ng US military ang crisis response system ng Philippine maritime industry. Nilagdaan ng Admiral ang ulat na iyon. May isang maikling tala. Approved. We have something to learn. Nang makita ko ang tala na iyon, napangiti ako. Ang taong nagsabi ng barkong Pilipinong, yan ay sumulat ng We have something to learn. Ngayon, sa pader ng aking opisina, may isang larawan. Isang larawan na kuha sa harap ng monumento sa Port of Batangas. Isang Lieutenant Commander ng US Navy na nakatayo sa harap ng tansong plake na may 26 na pangalan
Tuwing tinitingnan ko ang larawang iyon, naiisip ko, ano ang tunay na katapangan? Hindi ito ang firepower ng 10 aircraft carrier. Hindi ito ang teknolohiya ng 100 stealth fighter. Ito ay ang 1:6 na taong sakay ng isang oil tanker. Mga taong natakot ngunit nanatili sa kanilang pwesto. Mga taong nagtiwala at sumunod sa kanilang kapitan. Mga taong hindi huminto kahit umuulan ng bala. Iyon ang tunay na katapangan. Mga kaibigan, sa sandaling ito, sa isang lugar sa mga karagatan ng mundo, may mga tripulanteng Pilipino na naglalayag. Kapag nagpapakarga kayo ng gasolina, kapag bumibili kayo ng mga imported na produkto sa grocery, lahat ng iyon ay posible dahil may isang taong tumawid sa dagat. Hindi sila humihingi ng pagkilala bilang bayani. Sila ay mga taong tahimik na ginagawa ang kanilang trabaho. Ngunit alam ko, sa likod ng katahimikang iyon ay mayroong isang napakalaking katapangan. Ako si Lieutenant Commander Jason Bradley. Sa 22 taon kong paglilingkod sa pinakamalakas na Navy sa mundo, ang pinakamalaking pagkabigla na naranasan ko ay hindi mula sa missile ng kaaway o bomba ng terorista. Ito ay mula sa isang Pilipinong oil tanker. Ito ang kwento ng nakakagulat na paglusot sa Hormuz ng isang Pilipinong oil tanker na nasaksihan ng isang operations officer ng US 5th Fleet. Sa mga tripulanteng Pilipino na tahimik na naglalayag sa mga karagatan ng mundo sa sandaling ito, iniaalay ko ang video na ito. Kung naantig kayo sa kwentong ito, mangyaring ibahagi ito ng malawakan. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like. Ito ang touching story. Salamat.